May isang lihim na bihirang sabihin sa'yo. Kapag nagkamali ka lang ng ilang simpleng paraan sa pag-inom ng tsaa, ang tinatawag na inuming himala ay pwede palang maging lason nang hindi mo namamalayan. Maaari nitong saktan ang esophagus, pahinain ng bato at maging sanhi ng mga selulang pwedeng magdulot ng cancer. Narito ang mga karaniwang pagkakamali. Una, pag-inom ng tsaa ng sobrang init o higit 65 degrees Celsius. Nakakasunog sa esophagus at tumataas ang panganib sa cancer. Hayaan mo nang lumamig bago inumin. Pangalawa, pag-inom ng sobrang tapang na tsaa. Mataas sa caffeine o tannin na pwedeng magdulot ng hirap sa pagtulog, pananakit ng sikmura at pagbawas sa pagsipsip ng iron. Mas mainam ang banayad na tsaa na kulay dilaw. Pangatlo, pag-inom ng tsaa ng walang laman ang tiyan. Maaring mairita ang bituka, magdulot ng pagduduwal at makasira sa lining ng sikmura. Kumain muna ng kaunti bago uminom. Pang-apat, pag-inom ng tsaa kaagad pagkatapos kumain. Pinipigilan nito ang pagsipsip ng iron at zinc, kaya pwede itong humantong sa anemia. Maghintay ng 30 to 60 minutes bago uminom. Pang-lima, pag-inom ng tsaa na naiwan o napabayaan magdamag, maaaring pamahaya ng bakterya, mawala ang vitamins at maglabas ng sangkap na nakakasama sa atay at bato. Inumin lang sa araw na iyon. Pang-anim, pag-inom ng tsaa bilang kapalit ng tubig buong araw. Nagdadala ito ng dehydration, madalas na pag-ihi at pwede ring makaapekto sa bato. Limitahan sa 2 hanggang 3 tasa kada araw at uminom ng mas maraming tubig. Pang-pito, pag-inom ng tsaa malapit sa oras ng pag-inom ng mga gamot. May ilang sangkap sa tsaa na pwedeng magpahina sa bisa ng gamot, lalo na sa iron supplement at pampakalma sa dugo. Naglalaan ng 2 o 1 oras na pagitan. Pang-walo, pag-inom ng tsaa ng sobrang tamis o maraming condensed milk, mataas sa asukal at gatas na pwedeng magdulot ng obesity o diabetes, at mataas na cholesterol. Mas mabuti ang purong tsaa o lagyan lang ng kaunting honey o hiwang lemon. Ang tsaa ay biyaya mula sa kalikasan, pero magiging inuming himala lamang ito kapag tama ang paraan ng pag-inom. Kung ikaw o mahal mo sa buhay ay may mga ganitong ugali, baguhin na ngayon para mas maprotektahan ang esophagus, bato at ang buong katawan. Pindutin guys ang like at i-share ang video na ito para mas marami ang makaiwas sa ganitong pagkakamali.